Nasabat na mga otoridad ang mga hindi rehistradong armas at iligal na droga sa mga bahay at ari-arian ng ilang barangay officials sa Naik, Cavite. Iniimbestigahan ang mga suspect dahil sa dimanoy pagkasangkot sa mga kaso ng pagpatay na may kaugnayan sa politika. May exclusive report si Emil Sumangil. SWAT team ng Cavite Provincial Police ang inatasang unang pumasok sa target area. Higit sa 1 hektaryang farm property kaya naghiwa-hiwalay ang raiding team. Buddy. Oh, lamang tao dyan. Oh. Pinasok ang mga silid at pinalabas lahat ng mga tauhan ng farm. Secure lang. Sa baba, para malaman mo. Pati bulsa kung ando. Ang subject ng search warrant ng CIDG Cavite, si San Roque Barangay Chairman Roger Camilo. Nasamsam ng CIDG dito ang isang sniper rifle, shotgun, mga pistola at bala, at isang Bushmaster M16 automatic rifle na nakadikit sa pader. Depensa ni Cap, sinanlalang sa kanya mga pistola habang ang mga long firearms, pinoproseso na raw ang license renewal. Halos kompleto ng lahat. Andiyan naman yung mga lisensya kung paso, di ba? Apo. Ano po reaksyon nyo rito, Chairman, sa sinugong operasyon? Ay, hindi ko alam. Baka wala naman to sa politika. Maniniwala ko. Wala. Bago ito, una munang ni-raid ng pulisya ang bahay ng isa pang kapitan na si Clemente Gonzalez Sr. ng Barangay Pelanggi Central. Kalibre 45, mga bala ng M14 at high-powered shotgun na kung tawagi street sweeper ang nakuha mula sa bahay ng kapitan. Ayon kay Cap, kagabi lang ay pinagtangkaan siyang patayin kaya nag-armas na siya. Ako'y merong tangka sa buhay ko dahil nga nahuli ko yung isa kanina. Kasi nakatakbo yung nakamotor eh. Ernesto Gonzalez. Sunod na ni-raid ang bahay ng kapatid ni Cap, si Barangay Kagawad Ernesto Gonzalez. Walang armas na nakuha ang pulisya pero tumambad sa bahay nito ang mga drug paraphernalia na hindi raw sa kanya. Ay kami po kagabi na lumipat dyan. Ayon sa CIDG, iimbestigahan ang mga barangay officials na ito dahil sa umano'y pagkakasangkot sa mga politically motivated murder cases. Serious na kasi ngayon yung patayan dito. Okay. So ito yung inilulunsan nating kampanya para maipadama natin sa mga mamayan na seryoso yung kapulisan para ipatupad yung mga tungkulin nila. Mataas daw ang bilang ng loose firearms na pinag-uugatan ng krimen at patunay na raw dito ang ginawang biglaang pagsita ng mga pulis kanina sa lalaking ito na nakamasid sa ni-raid ng mga bahay. Isang kalibre 45 ang nakuha mula sa kanyang bag, walang maipakitang permit to carry outside residence. Yung mga taong may mga masamang balak para gumawa ng mag-aasik ng hindi kagandahan sa mga mamayan ay maging deterrent factors natin to na ma-prevent natin para magkaroon ng peace and order. Mula dito sa Naik, Cavite, Emil Sumangil, GMA News.